Okay, class. Okay, open po natin yung ating Bible sa Psalms 32, verse 8. Diyan na ba? Amen. Okay, Psalms 32, verse 8. I will instruct thee and teach thee in the way which thou shalt go. I will guide thee with mine hands. Okay. So ano bang ibig sabihin nito? So yung buhay kasi natin sa ngayon, very confusing, di ba? Kasi nga marami nagja-justify, marami nagbabalidate, especially sa social media. Marami kasing mga tao or mga bago, at tawag yung influencer, na parang makikinig ka sa mga advice nila, parang gusto din nating sundin. Diba? So nakaka-confuse yun. So kung sabi na, if we try to follow the advice of this world, you will feel that like you are running around in the circle. Naintindihan pa natin yun? Yung parang, hindi na natin alam, kasi minsan, hingi tayo ng advice sa worldly friend natin, yung advice niya iba. Gusto niyang masama tayo sa kanya. Tapos minsan, i-judge niya tayo. Di ba? So, hindi lang naman yun sa mga worldly friend natin na nasa outside world, even sa mga kakilala natin, sa family natin. Pag hingi tayo ng advice, sa kanila tayo hingi ng opinion nila, ito yung gusto ko, ito yung plano ko. Tapos, mayroon silang kakaibang opinion na minsan, gusto natin i-follow. Tapos minsan, tama ba to? Tama ba itong susundin ko yung plano nila? Susundin ko yung advice nila? Kasi nawawalan tayo ng wisdom. Kasi instead na, for example, mayroon tayong mabigat na dinadala, instead na mag-pray, instead na mag-open tayo ng Bible, instead na maghihingi tayo ng wisdom sa Panginoon, titingnan natin yung social media natin. Doon sa mga posts, doon sa mga sayings, doon sa mga quotes, tapos doon magbabalidate na tayo ng sarili natin. Parang doon na tayo humingi ng advice. Kaya nakaka-confuse at parang ang hirap mag-grow. Mahirap mag-desisyon na may wisdom. Kasi ginagamit natin yung wisdom ng world. Worldly wisdom. Social media wisdom. Ganon. So what we need is not another self-help. This one thing na always natin talaga na tingnan sa sarili natin. Kasi minsan pag na-hurt tayo, gusto din natin na yung magsi-self-love. Nangyari sa akin to sabi ko magsi-self-love, nagiging boastful tayo, nagiging proud tayo, nagiging pride, yung pataas na pride, nagiging ganito ako lang to. Nang dahil sa akin, nakasurvive ako. Kasi nagsi-self-love tayo Kasi nagkakaroon na tayo ng self-help, walang ibang, hindi to dahil sa tulong mo, dahil lang to sa akin, kaya nakasurvive ako. Dahil to sa akin, kaya ganito ang buhay ko ngayon. Ito yung naabot ko dahil to sa akin. Kasi yun nakikita natin sa mundo talaga ngayon. Diba? Tingnan niyo yung mga influencer, pag makinig kayo sa kanila. Diba? Dahil sa akin, hindi mo nakikita yung dahil sa Panginoon naging ganito ako. Nakikita natin yung bago na gulo sa social media. Nagkaroon sila nag-asinso sa buhay. Anong sinasabi nila? Dahil sa hirap ko, naging ganito na ako ngayon. Puro ako. Hindi nila alam kung sino talaga yung owner ng kanilang success ngayon. Diba? Nagiging self-centered. Nagiging self-centered, hindi na tayo humingi ng tulong sa Panginoon. Sarili na lang natin yung ating inaasahan. So, kaya nga dapat sa atin talaga is, we need to seek wisdom from God. So, pag mag-pray tayo, we need to ask God talaga, wisdom. Read your Bible. Kaya kailangan talaga natin yung guidance ng Panginoon. So, He promises to instruct us when we surrender our lives over to Him. So, this is the good thing. So, pag may dinadanas kasi tayong hirap sa buhay, mayroon tayong, tawag nito, nagkakaroon tayo ng mga experience na hindi maganda. Pag isusurrender mo yun sa Panginoon, even for me this is my personal, personal experience in life. Kasi nagkaroon din ako ng pagkakataon na nag-backslide ako. Pero sabi ko talaga, Lord, after nito, nag-backslide ako, binigyan ako ng Panginoon ng isang sitwasyon na problema, hindi ko na kaya, hindi ko alam kung paano ko siya i-survive. Nag-kneel down ako sa Panginoon, nag-pray ako, umiyak ako na wala akong prayer, kasi hindi ko na alam kung anong hingin ko. Tapos ang sabi ko sa Kanya, ikaw na bahala sa akin, Lord. So maganda lang, while you are in that problem, you need to be excited. Lord, what next after this? Ano yung ipiprepare mo sa akin after this? Kasi yun ang maganda kasi, pag yung binibigyan ka ng lesson ng Panginoon, dinidisiplina ka ng Panginoon, na-excite ka pa. Kasi alam mo na after that is new
beginning. Yung tomorrow, after ng storm naman talaga is a rainbow. Bagong umaga at bagong blessings. So, doon ako na-excite sa Panginoon. Yes. So, yes, there's a rainbow after rain. So, we will show us the way to go and keep His watchful eye on our steps. So, if you are in God, if you ask God help, if you seek God, you always, parati talaga na watchful siya sa kung anong tinatahak mo. Kasi there's a lot of opportunities in this world. But if you don't have the wisdom from God, if you don't ask God for His wisdom and guidance, baka mapunta ka sa maling opportunity. That opportunity kasi is parang light yung color. Nakikita, yung ano kasi natin, tayo kasi yung nakikita lang natin na future is very limitless lang. Limit lang, limitado. Pero yung Panginoon, limitless yon. So, akala natin maganda yung pupuntahan, patutunguhan natin, okay, like this, pumunta ako ng Macau, nakikita ko maganda yung future ko. Kasi maganda doon, may opportunity to. Pero along the way, nakikita ko na yung pagka-dark niya. From white, nagiging pink, maganda pa yung pink, di ba? Nag-yellow siya, napakagandang umaga. Nag-blue na siya, nag-dark pa, hanggang naging black. Ano nangyari sa akin? Wala, backslide. A backslide. So, ganun siya. Minsan opportunity kasi napapakita sa atin ng ganito lang ng world. Nakikita, picture out natin kasi yun naman talaga si Satan. Gusto niya ipikita sa atin na pag dito ka, magiging maganda yung buhay mo. But behind that, you don't know. Because you don't ask God for His wisdom. At Panginoon tayo, nagiging watchful talaga siya sa ating landas na sa tatahakin. So, isa din sa mga supporting verse na talagang verse ko nung simula nung na-save ako last October 2008. So, nagiging life verse ko is Psalms 119, verse 105. Yes, maraming ano yan. Okay. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. So ngayon, light siya. Yung word ng Panginoon na binabasa natin, nagiging liwanag. Nagiging ilaw. What I mean, nagiging ilaw siya ng ating tinatahak na daan. At ito ang gagawin ng Panginoon, yung kanyang word is nagiging liwanag ng ating tatahakin. So, yun nga, yung liwanag is limit lang sa dinadaanan ng natin. Pero along the way, ano ginagawa ng Panginoon? Binibigyan niya yung good success sa atin. So, for me naman, thank you guys. Thank you, sister, kasi, yes, this is my last Sunday. So, I'm so honored, teacher, to share my life verse sa inyo. So, thank you so much na naging bahagi kayo ng buhay ko at journey ko. So, sa una pa lang na pagbalik ko dito talaga, when I was in Macau and asked God na gusto ko nang umuwi kasi gusto kong bumalik sa Kanya kasi hindi na talaga ako happy. Saka may income ka, yes. Masasabi ko malaki, yes. Pero napaka-empty ng heart ko because it's not from God. It's from my own, kung baga sarili ko lang yun, hindi ko na hinihingi sa Kanya, hindi na rin ako nagta-tithes. So, napaka-empty na ng heart ko after few years. Not few years, 7 years, few lang ba yun? So, yun po yung nangyari sa akin. So, umuwi ako ng Pilipinas, nag-pray ako, God, Lord, ibalik mo ako dito sa church, sa Hong Kong. Kasi kung doon na ako sa Pilipinas, hindi pa rin ako magkukontinue. Kasi yung church namin, na kapitbahay namin is Southern Bap. At saka, iba, although, yes, salvation din naman sila na not by faith, but iba yung practice. Aside from that, talagang yung mga pride, whatever, iba na talaga, unlike dito kasi. So, hiningi ko sa Panginoon yun. Pag hingi ko sa Panginoon, pinag-pray ko yun, nag-apply ako ng December 31st at 30 ng gabi ng 2002. Pagka next day, na-interview ako ng 5 employer, 12 noon ng 31st, 31 ng December, na-hired na ako. So, lahat yun, process ng Panginoon. So, yung maganda kasi pag hiningi mo sa Panginoon, napaka-smooth ng proseso. So, mayroon din akong hiningi sa Panginoon na makapag-travel around the world, kahit hindi pa naman around siya, hahanapin ko pa kung saan yung ibang, So, I pray to God na sabi ko makapunta ako sa ibang lugar na naman at mag-work. Kukontinue ko yung pag-share ng gasto niya. Sana, just keep praying talaga that na hindi na ako mabaling sa mundo kasi naranasan ko ng buhay doon. So, my plan is punta sa ganitong lugar, sa ganitong bansa, but God lead me to another country. That me also, I'm so surprised. Sabi ko, lahat ng trials, may surprise talaga.
na-surprise ako na mapunta ako sa lugar na to na na-interview, nakakuha ng employer, walang gastos. So that's God's blessing. Pag walang gastos, lahat smooth. Nung pagpaalam ko sa amo ko, nag-pray ako kay teacher, guys. Sabi ko, teacher, pray mo ako, teacher, kasi magpapaalam ako. Nagpaalam ako sa amo ko, walang question. Napaka-smooth ng lahat. So ganun siya. Magiging patience tayo sa Panginoon. Yung Panginoon yung gagalaw. Hayaan natin siya. Huwag natin ipilit yung gusto natin. Kasi pag ipilit natin, ang hirap. Ang hirap talaga. Pero nakaka-amaze yung Panginoon pag siya yung kumilos at isurrender mo lahat. Kasi hindi mo expect, kasi maganda yung surprise talaga ng Panginoon. So, pag nasa surprise na ito, Panginoon, huwag natin kalimutan at huwag din natin na mabulagan sa mga blessing na matatanggap natin, especially if it in terms of money and success. So, always give it back to the Lord and always continue. Kasi wala talaga. Lahat ng nakuha kong naging income ko man doon dati sa Macau, malaki man yun. Every Sunday kumikita ako ng triple ng aking salary, pero wala siya patutunguhan kasi nga inuna ko yun compare sa Panginoon. So magiging magiging walang kwenta siya at mawawala siya na hindi natin madalaman sa kung saan napunta yun. Oo, di mo na mamalayan, mawawala yun. Pero iba yung success, iba yung ito din yung isa na ko na i-share ko. Nung time na nag-start ako ng work ko sa Panginoon, na safe ako. Tapos, lahat ng ginagawa ko, naging manager na ako ng isang company. Pero ginagamit ko yung tithes ko, yung ibang love offering ko. Tapos, nagsusulwining kami, nag-aalaga ako ng mga prospect ko noon, nadala ko sa church. At isa sa kanila, nagpapatuloy at ngayon yung pastor na namin. Ang dami niya ng bunga. So, isa doon, isipin na pag nagsulwin kayo, ang reward ng Panginoon, grabe. Kasi hindi ko talaga inaasahan na ibabalik ako ng Panginoon. Kasi sobra akong, sabi ko nga yung lugar na Macau, ito talaga sasabihin ko, Sodom ang Gomorrah talaga, siya naman sa Bible. Mabubulagan kayo ng milyon. Bigyan kayo ng masarap. Bibigyan kayo ng masarap na buhay doon. At saka yun ang magiging dahilan na maiiba talaga yung landas ninyo. Na kahit ako hindi ko ina-expect na magawa ko yun. Sobra akong nahihiya sa Panginoon sa mga nangyari sa akin yun. Ang ganda-ganda ko sa Facebook pero wala akong Panginoon yun. So hindi na yun. So yung ganda ko ngayon ang valid. Yung doon hindi yun. Worthy talaga yun. So, yun lang mga sister. Continue to ask God, seek God, and huwag po tayo magpagulag sa success, sa income natin. Huwag po tayo magpagulag. Kasi mawawala yan na hindi na natin alam saan. Sinayang natin yung mga panahon, pagod. Wala kasi lahat yun is in vain. Wala yun. Iba yung income na galing sa Panginoon na hiningi natin kasi mayroon siyang magandang resulta. Pero yung income na galing sa world at sa sarili lang natin, wala yun. In vain yun. Kasi 2 million man yung kinita ko noon, kinuha din lahat-lahat ng Panginoon ng tao, niloko lahat-lahat lang. Kasi wala na tayong wisdom. So maraming salamat at saka pasensya naman kasi Papamas Award ako ngayon. Diba? Nag-google ako ng mga 5 minutes lang ako ng makeup kasi alam ko matatanggal. Biro lang po yan. So salamat po sa pagkakataon. Let us pray.